Pabahay, edukasyon, kabuhayan. Ito ang mga pangunahing dahilan bakit nag-a-abroad ang ating mga kababayan. Welcome po muli sa ating mga usaping pangkabuhayan. Nagbabalik ang Pangulo ng GPRS, ang Global Pinoy Remittance and Services. Walang iba, si Mr. President Manny Pascual. Welcome back, sir. Magandang araw ulit dito sa Bantay OCW. Opo, at syempre last time kasi napagkwentuhan natin yung mga serbisyo ng GPRS at nangako tayo sa ating mga kababayan, yun namang konsepto ng kabuhayan na pwede palang maghanap buhay ang isang OFW kahit nasa ibayong dagat at ang kanilang mga kapamilya na nandito po sa Pilipinas. Pero para po sa mga first timer natin, ano po ulit ang GPRS, sir? GPRS is the Global Pinoy Remittance Services. We are offering remittance services not only here in the Philippines but sa labas ng bansa po. Oo. At ano-ano po yung mga serbisyo niyan? Bukod sa remittance, nagdagdag na rin kami ng mga value-added services such as ticketing, loading, travel and tours, courier services, and money exchange. Alright. Ilang taon na po na umiiral ngayon ang GPRS sa Pilipinas? Nag-start po kami last 2009. And ito po, until today po talagang booming po yung business po talaga namin. At nung ito po ay binuksan ninyo sa publiko na pwede naman pala sila maghanap buhay ng GPRS sa pamamagitan po ito ng franchising. Opo. Ilang taon po dapat na nasubukan ng isang kumpanya bago siya pwedeng magbenta ng franchising? Kasi po, sa isang franchising company po talaga, para makapag-start ka, usually, ang requirement dyan ng isang franchisor para masabi na effective na yung system niya, una-una dapat yung mga existing na pwesto mo, ikaw lang muna, ay nakita mo nagkiklik siya or kumikita. Nung napansin na namin na kumikita talaga yung outlet namin, doon na kami nagkaroon ng lakas ng loob na i-offer to sa iba. Actually, hindi nga kami yung nagsimula pa eh. May mga nagtanong na mga pumupunta doon sa aming mga existing outlet na tinatanong, franchising ba itong business nyo? So nung una wala pa ka-idea? Wala, kasi sarili lang outlet yung gusto namin dati. Then actually, yung client pa namin mismo yung naging courage sa amin na doon nagbukas yung namin. Pero that time, nakakailang taon na kayo? Ano pa lang kami noon, 1 year mahigit. So hindi pa pwede rin, kahit gusto niyo, ano po? Mukhang may requirements atang ating batas diyan pagdating sa franchising. Hindi naman sila ganun kay-stricto sa pagdating doon, ma'am. Ang tinitingnan lang talaga nila yung stability ng company, tsaka yung license ng company. Kasi unang-una po sa remittance service, hindi ka po pwedeng mag-offer niyan sa market pag hindi ka po binigyan ng lisensya ng BSP, ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bigat, ha? Opo, nung nabigyan na po, sa Bangko Sentral po yan. Opo, nung nabigyan na po kami ng lisensya, doon na po mas naging malakas yung loob namin na i-offer na to sa market. Kasi ultimo yung BSP po, nakapasa na po yung accreditation natin sa kanila. Mahirap ata yun, sir. Kung halimbawa, individual yung application, hindi ba? Imagine, pupunta pa pala ng Bangko Sentral kasi nga remittance services yan. Napapaliwanag mo sa kanila kasi yung whole concept mo. Kailangan makita nila na viable yan, kikita talaga. And after some time na makita nila na talagang maganda, tapos sa right time na bibigyan ka nila ng accreditation. So meaning, tested na po ito, kung ano man yung mga losses, mistakes, naaral na, na-correct na. Opo. Although, siyempre, lahat naman na inaral na namin, kaya po ngayon, medyo stricto po talaga rin kami sa mga applicant namin ng magpa-franchise. Talaga pong nile-learn namin sila, tinuturuan namin sila ng pag magpa-franchise sila sa amin, ito yung mga dapat mong gawin, ganito, ganito. Doon pa lang po sa interview namin, sinasabi namin talaga sa kanila na pag magbe-business ka, ito yung mga dapat mong gawin. Pag GPRS yung gagawin mo, ito yung mga dapat mong sundin para kumita ka. Kasi ito yung pattern na ginawa na namin kung bakit yung mga outlet namin ay kumikita. Sample nga, Mr. Pascual, asawa ako ng OFW. Nasa abroad pa ang OFW. Gusto kong magnegosyo niyan. Paano ko siya maiengganyo ngayon doon sa abroad na siya rin naghahanap buhay, sabay kami? Pwede na po ba yun? Posible ba yun? Opo, actually yung karamihan po ng mga OFW na naging kliyente namin, talagang sinisimulan nilang mag-asawa dito sa Pilipinas. So talaga. Okay, so dito muna? Dito muna. Tapos, yung asawa niya, pinibigyan niya rin ng account doon. Sabi niya, itry mo nga itong dyan, mag-remittance ka dyan sa mga kasama mo. Ilang try lang nila, nakikita na lang na, uy, maganda, mabilis pala yung serbisyo at mura. Alam mo, doon lalo silang nagagala kasi na-acquire nila yung services ng GPRS. So, ako na kamag-anak ng OFW, asawa, kapatid, anak,
mag-a-apply muna ako sa inyo. Bibili ako ng franchise, Opo, mag-a-apply franchising muna. Opo. Okay, how much is the franchise fee? Ang franchise fee po namin is 500,000 po. Okay, sa 500,000 pesos, ano po meron yan? Yun na po yung pinakaano namin, ma'am, yung brand namin Okay, as a GPRS dala ko na yung po. GPRS. GPRS po. Kumbaga, aalatan ka na namin ng lugar. Yung iba po sila pumipili, yung iba naman po tinutulungan namin sila maghanap ng magandang location kasi po doon po kami stricto sa location na paglalagyan mo. Kasi ina-assure ho namin na yung pwestong paglalagyan mo, siguradong kikita ka. Kasi hindi po kami kikita pag hindi ka po Pag hindi siya kumita. So, ang priority po namin talaga is yung magandang location ng paglalagyan ng ating franchises. Para kayong kabuti ngayon, ha? Opo. Luzon, Visayas at Mindanao. Kasi po, ang nagpo-promote sa amin mismo, yung franchises na po namin na nagpo-promote na, uy, kumuha ka ng ganito, magandang business tong GPRS. So, sila na mismo po yung nagre-refer sa amin. Alright, dun sa franchise na yon, para makapagsimula po ako, ano po yung mga seminar na dapat kong daluhan? At ano yung kapabilidad namin, anong skill ang hinahanap ninyo sa amin? Usually po yung initial step namin talaga pag magpa-franchise, una-una, magpipil up siya sa amin ng franchise information sheet. Kumbaga, a-attest din namin yung capacity ng tao kung talagang kaya na ba nila talagang mag-outlet o hindi. May nadidinay din ba? Meron din naman po, kasi nga po, siyempre, malaking business po to. Talagang tinitingnan namin na na capable ka. Kasi po, una-una, yung brand naman po natin ang maapektuhan pag hindi po natin inayos yung pag-check sa ating mga applicants po. Mali ng outlet, damay po lahat ng pangalan ng GPRS po. So, after po namin ma-CI yun, okay na po siya. The next step po so yung yung finding the location po talaga na paglalagay niya. Tapos magkukumpleto na po siya ng mga documents na meron po kami kasi documents na pinapa-comply sa kanya. May checklist kayo. So, pagka na-comply na po yung documents na po yun na. Pwede na po siyang magsimulang magpirma ng kontrata. Then afterwards po may mga consecutive trainings po talaga kami sa isang outlet para mag-operate siya. So kung halimbawa nanonood, nakatutok sa atin yan, nag-iisip na pwede, posible, may kakayan, iniisip nila, kaya natin yan, pwede tayo mag-GPRS outlet. Anong unang-unang dapat niyang gawin? Initial muna sa amin, makausap niyo yung franchise manager natin. Tama. Kasi po, silang dalawa na mag-uusap. Kasi po, kailangan kami mismo as a franchisor, franchisee po. Ano po to kasi, yung franchisor, franchisee po, parang mag-asawa po to eh. Hindi po to, yung basta, di ba? Kasi po, long-term relationship po to. So, doon pa lang sa initial interview pa lang, dapat na-assess natin na may appeal yung bawat isa sa atin. Kasi po, pag naramdaman namin na ikaw, okay ka, naramdaman mo rin na okay kami sa'yo, doon po naglalas yung relationship po. Ganun po siya, ang franchising po, hindi po siya yung parang pagsali mo, ganun na agad, hindi po. Talagang una po dito yung relationship natin per se po. Kailangan tayo mismo, nandun po talaga. Sir, defined yung inyong mga serbisyo na ibinibigay. Di po ba? Remittance, and other services ninyo. Bills payment. Ano po yung bills payment? Meron na kayo yan. Ticketing. Travel and tours. Loading. Courier. Kung may naisip pa, yung isang franchisee, dagdag ko nga ito, hindi nyo alam. Pwede ba yun? Usually po sinasabi nila sa amin. Paano kung hindi sinabi? Basta nagdagdag lang siya na kung ano pa mga negosyo dun sa GPRS. Usually naman po kasi yung mga franchises namin, sa briefing pa lang, sinasabihan na namin alam nila na may policy kayo. Na may policy, ganon. Kasi syempre, one brand kami, one services. So if ever meron siyang suggestion, usually they say it to us. Then, pinag-aaralan namin kung viable naman. Then, i-distribute namin talaga sa lahat nila. Any violation, sir, pwedeng ikatanggal ng kanilang franchise yun. Kaya po, talaga doon sa briefing po, napakahalaga ho talaga nung initial briefing natin sa ating mga outlet para hindi ho sila malito. Sabi po sa pagnenegosyo, dapat talaga may passion dyan. Anumang negosyo na binubuksan. Ang may gusto yung OFW, hindi pa siya babalik. Posible ba na ito mai-translate dun sa pamilya? Sila na muna ang mauna? Usually nga po, ganun ang ginagawa ng mga ibang OFW. Pwede na itatranslate nila yung passion na yon sa family? Sa family. Tapos yun po yung pinapakilala nila sa amin. Tapos sila mismo, yung account nila, ginagamit nila sa ibang bansa. Nagagamit nila yung account nila dun for home-based system dun sa ibang bansa. Ganun po ang nangyayari. So ito ang kalakaran na ngayon, ito ang sistema ninyo ngayon. Opo, ganun na po. Naghahanap buhay ang kaanak dito sa Pilipinas, patuloy din naman nagtatrabaho pa ang OFW pero may additional income na. Opo, ganun po nangyayari. Doon po, yun yung sinasabi ninyo na binibigyan na lang siya ng, anong tawag doon? Minention nyo kanina? Yung account niya. Account. Oo, isang account. Ano po ang general na pagtanggap ngayon ng pamilyang OFW ngayon sa GPRS? Sa totoo lang po na I'm so grateful and honored dun sa nangyaring
epekto po ng GPRS. Para pong virus na ho siyang kumakalat sa ibang bansa ho ngayon na, alam mo yun, lahat ng sasali ho, lagi, pag tinignan nyo nga yung aking social networking site ko, nandun na lahat ng maraming pasasalamat na natatanggap na nakakatuwa po kasi alam mo yun, yung mga, lahat sila halos thank yung sinasabi, buti na lang may Global Pinoy dito, na kahit nandito kami sa ibang bansa, nakakapagnegosyo na kami rito, napaghahandaan na namin yung pag-uwi namin sa Pilipinas. Puro ganun po yung matatanggap mong comment doon sa aking social networking ko talaga. So sa GPRS, pwede na sila makapagplano. May direksyon ang buhay ng OFW. Oo, yun po talaga yung isa sa mga na namin ngayon. Naging plano na po namin. Kaya grateful din po kami nandito kami ngayon sa Bantay OCW. Naku, ang aming kaligayahan po na makasama kayo. Parang tugmang-tugma po yung ating yung goal para sa mga Pilipino abroad natin na mai-ready na sila para pag-uwi nila rito. Hindi na sila aalis. Nakalulungkot doon, Sir Manny, nakikita mong ang tatandaan na nila. Diba? Patuloy nandun pa rin sila sa abroad, pabalik-balik na pag-abroad. Pagkatapos, wala pa rin talagang naipundan, walang hanap buhay. Kaya sinasabi, uubusin na lamang nila yung buong lakas nila sa abroad na hindi na pwede kung i-consider nilang maisama ang GPRS. Oo, kasi po, pagka naintindihan po nila yung negosyo ng GPRS, so totoo lang po ngayon ang kinikater natin para mga Pilipino abroad pa lang, 'di ba? Ma'am, maniwala ko kayo sa akin, siguro mga ilang taon pa mula ngayon. Kahit na ho hindi Pilipino, sisimulan na ho nilang tanggapin ang Global Pinoy po. Kasi kami po ang pinakamurang remittance sa buong mundo po. Big deal yan. Murang remittance. Lahat naghahanap ng mura ngayon, sir eh. Mura na mapagkakatiwalaan. Opo. Oo. Kasi meron dyan sasabihin, mura nga, sige ka, mapagkakatiwalaan ba yan? So dito ang pinag-uusapan natin, dito trust and confidence. Opo. Kasi usually po ang nagre-refer na mga kakilala na nili. Oo nga. Diba? So, iba ho pag sinabing in-endorse na ng kaibigan niya or kamag-anak niya. Kasi word of mouth na yan. Ibig sabihin, na-try na nilang maganda, maayos siya, secure talaga siya. Kaya sila mismo, in-endorse na nila sa kapatid nila, sa kamag-anak nila. Ganun po ang nangyayari ngayon. Alright. Yung mga nasa probinsya, Visayas and Mindanao, saan sila tatakbo? Marami po kaming rin din. May mga outlet din po kami sa... So pwede na silang mag-inquire doon? Luzon, Visayas, Mindanao po kasi kami. So sila naghahangad din na magkaroon ng franchise? Opo, pwede po silang mag-inquire. Then meron po kaming unlimited call sa Pilipinas po na pre-call ka sa office namin. May 24/7 kami na call center na nagsusupport po, hindi lang po sa operation ng GPRS, pati po sa mga tao nag-i-inquire ng aming serbisyo kung paano po magsimula, paano sila makakapag-start, o paano nila i-operate itong negosyo ng GPRS po. Ito po ang hanap buhay na hindi pagod. Opo. Ang may katawan. Opo. Kasi nga po, yung mga ibang na-interview po na mga matatanda po na, lagi nilang sinasabi, kung magninegosyo ako ng mga produktong binibitbit ko pa, sa edad gunto parang hirap na ako. Oo nga. Itong GPRS na to, sabi niya napakaganda. Kasi sabi niya, gumagamit na lang ako ng laptop, gumagamit na lang ako ng cellphone, nasa bahay na lang ako, nanonood ako ng TV, nakakapagnegosyo pa ako. Oo, tama. Ganun po yung nangyayari. Relax na paghahanap buhay ito. Kasi po online po siya. Online. So computer-based kasi lahat ito, internet-based. Ganun po siya. So paperless ang transaction dito, paperless Sir na Manny. po. Opo, paperless po At doon na talaga tayo papunta. Oo, kasi po, lahat po ngayon naka-online na. Parating na po, lahat pati groceries, nasa online na. So, yun po yung kasunod ng mga serbisyo namin doon. Nasa bahay ka na lang, umu-order ka ng mga goods and services na kailangan mo sa bahay. Oo nga naman, So, kailangan level up na tayo. Opo. Kasi po, pag di ka daw po sumabay sa sistema ng panahon, sabi nga pag hindi ka online, you are offline. Ay, ganon? Offline? Oo nga naman, tama kayo dyan. Dapat online tayo lahat, mga kababayan. Pag ginamit ang computer kasamang GPRS, hanap buhay. Opo, imbis na tumututo ko lang doon ka sa social networking, walang kita walang kita. Pag sinabihan mo po ng GPRS yan, habang nagso-social networking ka, may hanap buhay ka na. Ano pang hinihintay natin, Mr. Pascual? Anyayahan ng ating mga kababayan at sila po'y palaging online. Opo. Sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa, sa ibang bansa at nasa Pilipinas, napakahilig ho natin mag-online, napakahilig natin gumamit ng social networking. Gawin natin ho yung social networking na yan, na hindi lang ho gastos, kundi hanap buhay na. Kasi sa GPRS po, habang nagso-social networking ka, nagkakaroon ka pa ng hanap buhay, hindi lang maliit, pwede pong malaking
hanap buhay po. At pwedeng ito na ang susi sa pag-uwi, pagbabalik for good ng ating mga kababayan mula sa abroad. Tama po. Ako, maraming salamat, Mr. Pascual. Hanggang sa muli, sa marami pang usapang hanap buhay mula sa GPRS. Opo, maraming salamat din po sa Salamat inyo. po sa inyo. Ang Pangulo ng Global Pinoy Remittance and Services, walang iba, si Ginoong Manny Pascual. O ano pang gagawin nyo, ha? Hayaan na ninyong maging online palagi, maghanap buhay. Meron pong GPRS na maging ang mga kaanak dito sa Pilipinas ay pwedeng-pwede na kumita habang ang inyong mga OFW ay naghahanap buhay pa sa ibaling dagat. Pero ang pinakamaganda doon, ito na po ang inyong susi sa pag-uwi, sa pagbabalik sa Pilipinas at meron pong kabuhayang naghihintay sa inyo. Salamat sa GPRS, Mr. Manny Salamat Pascual, po. once again. Thank you very much. Usapang kabuhayan sa Bantay OCW, ang boses ng OFW.